Secretary Abalos, parang dapat ka na mag-impake bukas. Kasi even absence of prosecution, the evidence and the commission of the crime by your play of bounty-bounty, patong-patong sa ulo ni Pastor at sa mga leaders and ministers of Kingdom of Jesus Christ, no need na kasuhan ka. When the evidence are already very clear, mag-impake ka na. Aminin nyo na kasi kung saan galing yung 10 million pesos yan. Sana all. Patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Nako talaga alam natin dyan na mga anti-Duterte din yan. Ayaw lang masabi-sabi, yun pala, abogado naman pala itong si Abalos, mukhang nakalimutan ata niya na meron siyang nilabag na batas. Ngayon, paano yan? Tahimik ngayon. Dahil, ayan po, pwede dun, mas maganda daw, mag-resign na lang siya. Kaysa mapahiya po dyan, di ba? Sa sobrang galit siguro nila dyan kay Pastor Kibuloy at sa sobrang gigil nila, ay hindi na nila alam na mali na yung mga ginagawa nila. Nitong nakaraan, yung pagpunta nila sa KOGC. Di ba? May mga nasilip doon na hindi na magandang mga ginagawa. Wala naman pala si Pastor Kibuloy doon. Ngayon, itong namang 10 million peto-teto-tet Sana na nagsabi ay galing sa isang private. Kung sasabihin galing sa kay kanino, okay sana. Kung galing sa gobyerno, okay sana. Pero secret-secret pa kayong nalalaman. Ayun, meron pala kayong hindi nasunod na batas. Ngayon, alam nyo naman si Attorney Harry Roque, magaling yan. At iba pang mga abogado dyan na masisilip talaga. Abangan natin kung mag-resign, magbalot-balot na daw. Magbalot-balot na daw dapat si Abalos. Tingnan nyo naman, bandang huli. Sa sobrang gigil nyo kay Pastor Kibuloy, bandang huli, kayo din napapasama. Tameme ngayon. 10 million. Baka nga galing lang din yung 10 million na yan sa hindi maganda. Diba? Ba't ayaw sabihin kung sino? Diba? Tapos, grabe, napakalaki. Mas malaki pa dyan sa mga mas malala pa ang ginawa. Kayo, may idea ba kayo kung kanino galing yung 10 million na yan? Comment po tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.